Magandang araw po sa inyo lahat guys. Magandang umaga po. Nandito tayo sa ating kaibigan. Muli natin makakausap ang ating kaibigan, no? Tungkol po sa impeachment ni VP Sara Duterte. Meron na po kaming ipinapaabot po doon. Sa lahat po ng mga hindi pa nakapanood, pwede po manood po kayo. Yung mga request po ninyo, sasagutin ko pa rin kahit po ay meron po tayong upload. Kung pwede, sana po, no? Nandito si kaibigan para masagot po nila ang ating katanungan kung mai-impeach po ba talaga, kasi po marami po nagsasabi na mai-impeach po daw talaga si Ma'am Sara Duterte kapag nakuha po talaga ang mga ebidensya na kanyang ginawa po mismo sa kanyang panunungkulan po doon sa DepEd. Kaibigan, tungkol po, oo, marami po mga hindi pa nakapanood sa atin. Kailangan po natin ipaabot ulit, baka po magtampo. Tugunan lang po natin. Kumusta po ba ang kalagayan po ni Ma'am Sara Duterte? Wala po bang pagbabago? Asahan po daw niyo guys na mayroon pa rin na kaguluhan po dito sa Senado, no? Maraming magka init-init aning issue karon guys, tulad po ng mga impeachment. Marami po talaga na gusto po na ma-impeach po si Sara. At meron naman pong mga tao din na ayaw po na ipa-impeach kasi po mas prioritihin po daw natin ang ang problema po dito sa ating bansa. Mas maganda po talaga yung nagpaabot nito, kaibigan. Kung tatanungin po kita, marami po naghihintay po. Ano po ba talaga ang mangyayari? Totoo po ba na tagilid po ba talaga si Ma'am Sara? Guys, ito po yung sinabi ng ating kaibigan. Ulitin mo bro. Nako, ito po yung ipapaabot natin Sana hindi kayo mabigla guys. Sabi ng ating kaibigan, kung meron pong ebidensya na makuha ang mga kongresista dyan para po ay ma-impeach si Sara, sigurado kung meron pong makitang kamalian at ebidensya na kung paano niwaldas, kung saan yung pira na kinuha, dito po ninyo mapapakinggan kay kaibigan guys. Tagilid po talaga si Ma'am Sara po daw talaga kung mayroon po mga ebidensya na makakuha niyan, na maisampa at mahihain po do para sa impeachment ni Ma'am Sara Duterte. Kaibigan, kung wala pong mga ebidensya, paano na lang? Ito po guys, sabi natin kaibigan, kung walang mga ebidensya, sana walang problema, no? Ang problema lang dito, kung meron pong mga ebidensya, mga kukuha, sigurado mai-impeach po si Ma'am Sara. Pero alam po natin guys, kung ano man po ang ginawa po ni Ma'am Sara Duterte, alam po natin na mukuan yun no? Mugawas ang totoo dito, no? Lalabas po ang katotohanan dito kung totoo man po talaga na mayroon po siyang ginawa na hindi maganda po sa ating kabansa, ating bayan, kaibigan. Ano po? Sa lahat po ng mga supporters ng mga Duterte, kadalasan po mga supporters ng Duterte, no, nagpaabot sa atin, wag lang po kayong iiyak, wag lang po kayong matakot, wag kayong malungkot. Kung mayroon kayong napapanood sa social media nagpaabot na tagilid po si Ma'am Sara, kung walang mga ebidensya, sabi ng ating kaibigan, hindi po talaga yan ma-impeach. Yun po. Kaya pagdasal po natin, kung magkakagulo pa rin daw guys, kung ma-impeach po si Ma'am Sara, sigurado po meron pong mga kaguluhan na magaganap at hintayin na lang po natin kung anong po ang lumabas po sa panahon, no, sa takdang panahon, kung ano man po ang lumabas dito na kaguluhan sa ating bansa, kaibigan. Basta ang sabi ng ating kaibigan ngayon, magdasal lang po tayo, sana po ay magkaayos na ang lahat po ng mga politiko ngayon na nagkainggita, anong tawag dito, yung nagkainitan noong sila po ay nangampanya, no? Marami po ngayon guys ang masakit sa kalooban. Kaya dapat po natin ipagdasal ang ating bansa na sana ay wala po mga magaganap na kaguluhan na tulad po sa ibang bansa, nagkagira na, no? Ilang taon na po ba yung gira sa Ukraine at saka sa Napita. Kaya yun, sabi ng ating kaibigan guys, walang imposible, no? Kung ano man po ang ginawa ng tao, kahit man
ayaw man aminin, alam po natin, ipapalabas pa rin ng Panginoon ang katotohanan. Walang maitago sa Panginoon ngayon guys. No? Maghintay na lang tayo. Wala po tayo maniniwala sa mga tao na gumagawa ng paninira ngayon. Kasi lahat po ang paninira ay nanggagaling niyan po sa politiko at politika noon. Kaya salamat po kaibigan. Ano po ba ang babala po nyo ngayon sa mga supporters ng mga Duterte at BBM? Pakinggan niyo kaibigan, no? Pilipino tayo. Dapat magkaunawaan. Magmahalan po tayo. No, dapat po magkaisa tayo mga Pilipino para po ipaglaban po natin ang ating bansa na ito ay gustong agawin po ng taga-ibang bansa din. Kaya dapat maging magpalakas tayo. Wag lang unay-unay. Di ba? Yun po ang maganda po kaibigan. Kasi kadalasan po dito sa amin sisiraan na lang. Ang inaabalahan po ng mga tao sa Senado yung mga ayos po sa problema ng mga awayan po ngayon sa tulad po ng mga budget. Maraming salamat guys. Aalis na po daw si kaibigan po natin, kaya maraming salamat sa inyo guys. Ang impeachment mo ni Sara, hindi pa rin maganda dahil po kapag makuhaan si Ma'am Sara ng ebidensya dito, kung totoo man na meron siyang nagawang kamalian dito guys, posibleng ma-impeach, pero dadaan pa ng malaking kaguluhan dito guys. Hindi basta-basta ma-impeach ang isang tao kung walang maipakita na ebidensya at walang makukuha na pruweba. Kaya ito po yung sinasabi ng ating kaibigan ngayon, walang ibang magmahalan kundi ang Pilipino. Pero ngunit ang Pilipino ay lagi po nagsisiraan, nagpapatayan. Kaya wala tayong magawa. Kahit si kaibigan mismo ang nagpapaabot sa atin. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Mag-ingat na lang po tayo sa lahat po ng mga supporters ng mga Duterte at BBM. Sana po ay magkaisa na po tayong lahat para wala naman pong dagdag ba na makadagdag ba ng init ng mga suliranin ng tao. Kaya marami pong nagpapatayan dahil po sa kampi-kampi.